عملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unang-una ay nagpapasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa patuloy na biyaya na binibigay sa atin, at naway ang kanyang pagpapala ay mapas sa kanyang huling propeta, Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng kanyang pamilya na sumunod sa kanyang yapak at tumalima sa relihiyong Islam, gayon din sa lahat ng kanyang mga kasamahan at sa kanyang ummah hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nais ko labang paalalahanan ng aking sarili, gayon din ang aking mga kasamahan na naririto ngayon sa ating classroom sa ating Zoom, na ilang araw na lamang inshallah ay darating na sa atin ang pinakamabiyayang buwan, ang pinaka-espesyal na buwan sa lahat ng buwan na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at yun ay ang buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay isang opportunity o kaya pagkakataon na binigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kailangan nating hindi natin kailangan palagpasin ang pagkakataon na ito, nang sa gayon ay makuha natin ang napakaraming biyaya na ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng buwan na ito. Gayon din, ang buwan na ito ay isang madrasa. Ito ay isang paaralan na kung saan ay hinuhubog ang ating sabar, ang ating pagtitimpi. Hinuhubog tayo upang makuha natin ang sifa o ang katangian ng at-taqwa o pagkamatakutin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan, lalong-lalo na sa pag-aayuno, na siyang isa sa mga pinakamalaking dahilan isa sa mga pinakamalaking paraan upang makuha natin ang katangian na pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway gamitin natin ang ating mga oras sa pagbabasa ng Quran, pagbabasa ng tafsir, kahit sa pagbabasa lamang ng mga apps na mayroong translation o pagsasaling wika ng mga talata ng Quran, nang sa gayon ay makakuha tayo ng kakaunting aral at ating pagnilay-nilayan ang nilalaman ng Quran, nang sa gayon ay maisabuhay natin ang katuruan ng relihiyong Islam na nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Gamitin natin ang gabi at ang ating araw, ang umaga at gabi, gamitin natin ito sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliban sa pag-aayuno, ay ugaliin natin na gawing habit yung pagbibigay ng mga pagkain, lalong-lalo na sa sahur at iftar sa mga nangangailangan, sa pagbigay ng kawang-gawa o sadaka sa mga nangangailangan. Gayon din, paglayo sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliit man ito o malaking kasalanan. Pangangalaga ng dila mula sa pagbanggit ng anumang salita na di ka nais-nais na ayaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalong-lalo na ang paninirang puri o yung tinatawag na riba. Kailangan nating lumayo sa mga ganitong gawain at ugaliin natin na pangalagaan din ang ating tainga at mata mula sa pagdinig o pagtingin sa mga ipinagbabawal ng relihiyong Islam. Ugaliin natin na umiwas muna sa paggamit ng cellphones o kaya anumang bagay na siyang makakadistract sa atin upang punuin ang ating gabi at umaga ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakabiyaya. Tayo ay blessed o tayo ay nabiyayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway maabutan natin ang pagkakataon na masilayan at mamuhay sa loob ng buwan ng Ramadan.
lalong-lalo na sa tarawih, lalong-lalo na sa tahajjud, pagbabasa ng Quran, pag-aayuno, pagbibigay ng sadaka, paggawa ng lahat ng iba't ibang uri ng kabutihan o kaya ay pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay pagkakataon natin upang mabigyan ng ating sarili ng maraming kabutihan, lalong-lalo na sa gabi ng Laylatul Qadar. Sa mga may kakayanan na magsagawa ng i'tikaf o yung seclusion, ibig sabihin ang pamamalagi sa masjid at paggamit ng buong oras sa paggawa ng mga kanais-nais na gawain sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang sa gayon ay makuha natin ang aral na nais ng Ramadan na ibigay o ituro sa atin dahil ang kanyang pamamalagi ay konti o kakaunting araw lamang ang kanyang pamamalagi sa atin at aalis na ang Ramadan pagkatapos ng 30 o 29 na araw at babalik na ito sa piling ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang Ramadan na darating sa susunod na taon ay ibang Ramadan naman. Hindi ito yung Ramadan na dumating sa atin sa bawat panahon, sa bawat taon na dumarating, o sa bawat Ramadan na dumarating, iba't ibang Ramadan ang dumarating sa atin. Yun ang sinabi ng mga ulama at yun din ang nabanggit ng mga sahaba ridwanullahi alaihim na ang Ramadan na dumarating sa bawat buwan, sa bawat taon ay hindi parehong Ramadan dahil ang Ramadan na dumating na ating naabutan ay nandoon na sa piling ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ating matatagpuan ang lahat ng ang lahat ng yun ay ating matatagpuan doon sa piling ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghuhukom. Kaya ngayon pa lamang ay paghandaan natin ang natitirang araw ng buwan ng Sha'ban nang sa gayon ay masanay tayo sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Galiin natin na umiwas sa paggamit ng mga bagay na magiging dahilan upang ma-distract yung ating focus sa pag-ibada, lalong-lalo na yung cellphone. Iwasan natin na gumamit ng Facebook kung hindi naman kinakailangan, yung paglayo sa social media. Nang sa gayon ay mapangalagaan natin ang ating sarili mula sa mga bagay na nakakabawas ng gantimpala ng Ramadan at magamit natin ang buong pagkakataon na ito upang makuha ang aral ng Ramadan at makuha ang dakilang katangian na nais ng Allah para sa atin at yun ang pagkatakot para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ginawang obligado ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-aayuno sa atin, gayon din sa mga naunang nasyon, sa mga naunang propeta, nang sa gayon ay upang maging kabilang tayo sa hanay ng mga tao na mayroong pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat walang propeta na isinugo ng Allah dito sa mundo maliban na lamang na kanilang itinuro at ipinayo sa kanilang mga tagasunod ang patungkol sa pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ito ang pundasyon ng lahat ng kabutihan. Ang taong mayroong katangian ng pagkatakot sa Allah ay darating sa kanya ang napakaraming kabutihan. Makikita maging ang kanyang salita, ang kanyang gawa, ang kanyang ang sinasabi ng kanyang kalooban, yung nasa loob ng kanyang puso, kanyang isipan. Lahat ng ito ay nakatuon lamang sa kung ano yung nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway maabot natin ang antas ng mga muhsinun na pinakamataas na antas ng isang tao sa reliyong Islam at nang sa gayon ay makuha natin ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Galiin natin na paramihin ang paghingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na gayon din sa mga tao na nagawa natin ng kasalanan sapagkat isa sa mga nagiging balakid o hindrance ng gawa ng mabuting kabutihan ay yung mayroon kang daladalang maraming kasalanan. Dahil ito yung naging dahilan bakit mabigat ang iyong katawan na tumayo ng tahajjud, magsagawa ng salatul witir, pagparami ng mga sunnah, pagparami ng pagbabasa ng Quran. Bakit nabibigatan ng ating sarili kahit madali lamang ang mga bagay na ito? Dahil yun ay palatandaan na mayroon tayong mga mabibigat na kasalanan na hindi pa napatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya
ugaliin natin na humingi ng kapatawaran sa Allah, sa ating mga magulang, sa ating mga kasamahan, baka mayroon tayong nagawa ng kasalanan. At yung mga tao na hindi natin pinapansin na nakagawa sa atin ng kasalanan, ugaliin nating patawarin sila at patawarin din natin ang ating sarili nang sa gayon ay makaramdam tayo ng tinatawag na sa Arabic na inshirahus sadri wa rahatul bali. Ibig sabihin, mayroon kang payapang pag-iisip at mabuting kalooban. Makakadama ka ng magaan na wala kang daladalang anumang problema o kaya kinikimkim na anuman sa iyong kapwa. Kaya ating patawarin ang mga tao na nakagawa ng kasalanan sa atin. Patawarin din natin ang ating mga sarili. Humingi tayo ng kapatawaran sa mga tao na hindi natin kinakausap at iniiwasan dahil ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang buwan ng Sha'ban ay buwan na kung saan ay turfaul a'mal, na kung saan ay inaangat ng anghel ang lahat ng kabutihan o kaya kasamaan o for short yung lahat ng bagay na ating ginagawa patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung tinanong siya ng Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu kung bakit sa buwan ng Sha'ban gaya ng buwan na kung saan tayo ngayon, bakit ang halos lahat ng araw ay kanya itong siya ay nagpupuasa o kaya ay nagsasawm sa halos sa lahat ng araw ng buwan ng Sha'ban. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uhibbu an yurfa amali wa ana saim, dahil gusto ko na sa oras na iangat ng anghel ang aking mga gawain patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ako ay nasa estado ng pag-aayuno. So ating pakakatandaan na hindi kawalan ang magpatawad at hindi rin kawalan ang humingi ng tawad. Hindi tayo aangat kapag hindi natin pinatawad yung taong nagkasala sa atin, at hindi rin bababa yung ating estado kung hihingi tayo ng kapatawaran sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Dahil ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 araw lamang ang binigay sa atin ng Allah. Kapag hindi natin kinausap yung taong ating iniiwasan, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi tatanggapin ng Allah ang ating mga gawain. Ibig sabihin, para itong naka-stampede lang or gumagawa ka ng kabutihan, napakaraming kabutihan na yung ginagawa. Ngunit hindi ito i-erase doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. So magiging sayang yung panahon na ginugol mo, yung effort, yung pagmamahal mo sa ibada. Mawawalan ito ng saysay ng dahil lamang sa hindi mo pinatawad o hindi mo kinakausap yung tao na nakagawa sa iyo ng kasalanan. Malaki man ito o maliit. Kaya't ang hadith natandaan ko na, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajara akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Ang ibig sabihin, sabi ng Propeta Muhammad, sino man ang iniwasan niya ang kanyang kapatid na umabot ng 3 araw at hindi niya ito kinakausap, sila'y nagkakasalubungan, ngunit sila ay nagtatalikuran, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, ay hindi tatanggapin ng Allah ang kanilang mga gawain. At ang pinakamainam sa kanila sa paningin ng Allah ay yaong taong unang nagsambit ng assalamu alaikum sa kanyang kapatid na hindi niya pinapansin o tinatalikuran o iniiwasan. Ito ay pagpapakita ng ikaw ay mayroon ng dalisay na puso. Ibig sabihin, napakawalan mo na yung mabigat na karga mo sa iyong damdamin. So walang tao na hindi nagnanais na magkaroon ng mabuting o kaya tinatawag na magaan na damdamin at mayroon siyang tranquility
or merong at peace yung kanyang mind at puso. Walang tao na hindi naghahangad ng ganun. Dahil bakit natin ginagawa yung mga na bagay na out of comfort zone natin. Halimbawa, nagtatrabaho ka daily 8 hours or 6 hours. Nagtatrabaho ka sa government or pumunta ka sa mga lugar nang sa gayon ay makakuha ka ng income. Meron kang may pangtustos sa iyong sarili at family. Bakit ka nag-iipon at nagpapakahirap? Bakit ka nag-aaral ng sobra-sobra? Dahil gusto mo ng mataas na grades, dahil gusto mo pagkatapos mo mag-aral ay maka-land ka ng job after. Dahil ang habol natin ay upang mabigyan ng ginhawa ang ating sarili at ating mga family. So, yun ay palatandaan o isang manifestation na ang lahat ng tao ay nais ng mapayapang puso at magaan na pamumuhay na walang problema, malayo sa trouble. So, hindi natin ito makukuha hanggat sa matuto tayong magpatawad sa ating sarili at sa ating mga kapatid na nakagawa ng kasalanan sa atin. So, yun ay isang paalala, unang-una sa aking sarili at sa inyong lahat ng naway tanggapin ng Allah sa atin ang lahat ng ating mabubuting gawain at patawarin nawa tayo ng Allah mula sa ating mga kasalanan, maliit man ito at malaki. At naway may sagawa natin ang mga bagay, mga magagandang gawain na kanais-nais sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala at naway makuha natin ang habag ng Allah nang sa gayon ay ibigay ng Allah sa atin ang kanyang paraiso. Ngayon, inshallah, tayo ay magsisimula sa ating talakayan. Ating nabanggit nung una na sa al-aslu thalith o ikatatlong pundasyon ng pananampalataya. Nabanggit natin ang patungkol sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na kung saan siya ay nagmula sa tribo ng mga Quraysh. At ang mga Quraysh ay mga Arabo at ang mga Arabo ay nagmula sa Nabi Allah Ismail alayhi salam na anak ng Ibrahim alayhi salam, na Propeta Ibrahim alayhi salam. At sa lahat ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at sugo, 4 lamang ang propeta na nanggaling sa mga Arabo, na nanggaling sa Nabi Allah Ismail alayhi salam. Yun ay ang Nabi Allah Hud alayhi salam, Nabi Allah Saleh, ang Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam at ang Nabi Allah Ismail alayhi salam. So 4 lamang sila at ang lahat ng mga propeta ay pinadala sa mula sa angkan ng Nabi Allah Ishaq na pinagmulan ng mga Hudyo o ng mga Yahudi. So nabanggit din natin nung una na ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay binigyan ng Allah ng 63 taon lamang na pamamalagi dito sa mundo at naging isa siyang ganap na propeta sa edad na 40 years old. Naging isa siyang propeta nung ibinabasa kanya ang 5 unang talata ng Suratul Alaq sa gabi ng Laylatul Qadr sa buwan ng Ramadan sa taas ng bundok ng Hira, ng cave ng Hira, at naging isa siyang sugo o rasul nung ipinababa ng Allah ang talata mula sa kabanata ng Suratul Muddathir at yun ay naging isa siyang ganap na sugo o rasul ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang sugo o ang rasul ay mas mataas kaysa sa propeta o nabi. Yun ang sinabi ng ating mga ulama ayon sa kanilang pagpapaliwanag. At nabanggit din natin na ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nagdakwa sa Makkah ng 13 taon, 13 years na ginugol ng Propeta Muhammad sa pagdadakwa sa Makkah. Ngunit kahit na ganon yung itinagal ng kanyang dakwa ay napakarami pa rin ng mga Sadatul Quraysh o pinuno ng mga Arab, ng mga Quraysh na tumutuligsa sa katuruan ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pinapahirapan sila hanggang sa ibinaba na ng Allah ang kautusan na maghijra o lumipat sila mula sa Makkah patungong Madina
na siyang naging tahanan na ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At ating nabanggit na 10 taon naman ang iginugol ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa da'wah sa Madina, at karamihan ng mga talata na ibinababa sa Propeta Muhammad ng Jibril alaihi salam ay patungkol sa katuruan ng tauhid. At ang sa Madina naman ay karamihan ng mga talata na ibinababa sa Propeta Muhammad ay patungkol naman sa mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayroon ng mga batas na ibinaba ang Allah sa Makkah nung hindi pa nakapag-hijra ang Propeta Muhammad, ngunit halos karamihan ng mga batas ay ibinaba ang katuruan dito sa Madina na ating nabanggit nung una. At nabanggit din natin na ang ngayon ay pagpapatuloy natin inshallah. Ang sabi ng may akda na isinulat niya, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ang unang talata na inyong nakikita, ang talatang ito ay tumutukoy patungkol sa may kaugnayan doon sa ating nabanggit na kung saan ay ang tao na hindi niya iniwan, hindi siya lumipat sa lugar na kung saan na hindi niya kayang ipakita in public ang reliyong Islam, at nahihirapan siya na isagawa ang mga katuruan ng Islam, halimbawa yung paghihijab sa babae, ang sa lalaki naman ay yung pagpapahaba ng bigote, at pagsasagawa ng sala ng 5 beses sa isang araw, ang pag-adhan. Kapag hindi na ito nagagawa at mahihirapan siya na gawin ito in public dahil imma ikukulong siya or tutuligsain siya ng mga tao. So kung ganito ang estado, ay magiging obligado sa kanya na iwan ang lugar na kanyang kinalalagyan patungo sa lugar na kung saan ay malaya siyang ipakita ang katuruan ng reliyong Islam, lalong-lalo na yung da'wah. Ang sabi ng Allah dito sa banal na Quran, dito sa talatang na ating binasa kanina, Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ang sabi ng Allah, o aking alipin, ya ibadi allazina aman, o aking mga alipin na nananampalataya, inna ardi, katunayan na ang aking kalupaan ay malawak, fa iyaya fa'budun, at tanging sa Allah lamang tayo sumamba at magdasal. Ang sabi ng Imam Baghawi rahimahullah, na isa sa mga mufassirun o mananaling wika ng Quran o yung tinatawag na Quran interpreter, ang sabi ng Imam Al-Baghawi, sababu nuzuli hadhil aya, ang dahilan na kung bakit ibinaba ang aya na ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun, ito ay ibinaba sa mga kamusliman na naiwan sa Makkah nung ginawa ng propeta ang hijrah o ang paglipat mula sa Makkah patungong Madina. Hindi nila ito nagawa, hindi sila nakasama sa hijrah dahil gaya ng ating binanggit, imma ikinulong sila ng kanilang mga magulang, or mayroong mga kadahilanan bakit hindi nila nagawa yung paghijrah kahit ito ay obligado nung dumating ang kautusan na yon. Ngunit ang sabi ng Imam Al-Baghawi sa ayang ito, nadahumullahu bi ismil iman, kahit hindi sila nakapag-hijrah, hindi man sila nakalipat patungong Madina, ay tinawag pa rin sila ng Allah sa pangalan na mga mananampalataya. Kaya't ang aya ay ya ibadiyallazina amanu, o aking mga alipin na nananampalataya, inna ardi, katunayan ang kalupaan ng Allah ay napakalawak at tanging sa Allah lamang kayo sumamba. So tinawag ng Allah dito ang lahat ng mga tao na pumasok sa katuruan pumasok sa reliyong Islam na mga mananampalataya, kahit hindi sila nakasama sa hijrah na obligado, na inobligas ng Allah sa kanila nung dumating ang kautusan patungkol sa hijrah patungong Madina. Ang dalil ng hijrah mula sa hadith, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah,
ang batas patungkol sa paglipat mula sa lugar patungo sa ibang lugar ay mananatili hatta tanqati at-tauba, hanggang sa hindi natanggapin ng Allah ang pagbabalik loob. So kailan hindi natatanggapin ng Allah ang pagbabalik loob? Kailan hindi natatanggapin ang tauba? Sa dalawang pagkakataon o sa dalawang ah, situation. Ang una ay kapag umabot na ang ruh ng tao sa kanyang leeg. Mamamatay na talaga siya sa oras na yon. Kahit magtauba siya, ay hindi na ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng nangyari sa Firaun nung nilunod siya ng Allah sa dagat, kung saan ay hinabol nila ang Musa alayhis salam at ang mga alipin ng paraon na mga Egyptians. Ngunit naabutan sila ng dagat at hindi nila naabutan ang Musa alayhis salam at ang mga tagasunod niya. Naiwan sila na hinahabol sa gitna ng pagkahiwa ng dagat. So naiwan sila dun sa gitna at sila ay nilunod sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa oras na yon ay kinilala ng Firaun ang Panginoon ang tunay na Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi na ito tinanggap ng Allah sa kanya dahil sa umabot na ang kanyang ruh sa kanyang leeg, na kung saan ay malapit na siyang mamamatay o malapit na siyang mamatay. Yun yung una. Yung pangalawa, hindi tatanggapin ng Allah ang tauba kapag sumikat ang araw mula sa west. So ang ating nakasanayan ay sumisikat ang araw mula sa east at lumulubog sa west. Ngunit kapag ang araw ay sumikat na mula sa west at lumubog sa east, yun ay palatandaan ng qiyamah, na kung saan ay hindi natatanggapin ng Allah ang tauba o ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hanggang sa huling araw ay applicable pa rin ang batas ng hijrah o ang paglipat mula sa non-Islamic countries patungo sa Islamic countries. Wala tan tauba hatta tatlo asyang sung magribiya. Ito yung ating sinabi na hindi kailanman mapuputol ang pagtanggap o ang pagbabalik loob hanggang sa sumikat ang araw mula sa Maghrib. Ang Maghrib ay west, kung saan nagsa-sunset yung araw. So ang hadith na ito ay tumutukoy na ang batas patungkol sa hijrah o paglipat mula sa non-Islamic country papuntang Islamic country ay applicable at hindi ito abrogated o hindi ito na alis mula sa katuruan ng reliyong Islam. Ang kasunod binanggit ng muallif rahimahullah, falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'i al-Islam. Gaya ng ating binanggit, karamihan ng mga talata na ibinaba ng Jibril alayhis salam sa Propeta Muhammad nung siya ay nasa Makkah pa, ang karamihan nito ay tumutukoy sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil sobrang corrupt na yung minds ng lahat ng mga tao sa Makkah, na kung saan ang kanilang ginagawang mediator patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga santo. Sila mismo ay humihingi sa mga santo ng biyaya. Mayroon silang santo na hinihingan ng biyaya sa tuwing sila ay magtatanim at sa tuwing sila ay mag-aani. Meron silang Panginoon sa digmaan, meron silang Panginoon kapag nabuntis ang babae, at iba pang mga Panginoon na kanilang ginawa ng kanilang kamay. Kaya't dahil ito na yung kinalakihan nila, mahirap na alisin sila mula dito. Hindi yon madali, kaya't inabot yon ng 13 years hanggang sa inutos na ng Allah sa Propeta Muhammad na umalis ng Makkah patungong Madina. So falamastaqarra bil Madina, nung naging tahanan na ng Propeta Muhammad ang Madina, umira bi baqiyati syara'il Islam. Dito ibinaba na ng Allah lahat ng batas ng Allah, batas ng reliyong Islam. So ilan sa mga nabanggit ay ang pagsaka o yung obligadong kawanggawa,
yung pag-aayuno, yung saum sa Ramadan, yung Hajj, yung adhan, yung jihad, yung al-amru bil ma'ruf, pag-utos sa mabubuting gawain, at an-nahy anil munkar, at pagbabawal sa mga bagay na hindi ka nais-nais at kinasusuklaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhadha ala hadha asyara sinin, at ang katuruan naman hinggil sa mga batas, ngunit hindi pa rin naputol ang pagbaba ng mga talata na may kaugnayan sa kaisahan ng Allah o tauhid. Ito ay patuloy pa rin na mayroong mga talata pa rin na ibinababa, ngunit hindi na gaya nung nasa Makkah na halos lahat ng ibinababa ay patungkol sa akida. So ang revelasyon o ang pagbaba ng mga katuruan hinggil sa batas ng Allah ay umabot o inabot ng 10 taon gaya ng nabanggit sa ating aklat. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa dinuhu baqin. At nung namatay na ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ay naiwan ang kanyang relihiyon na bakin. Naiwan ang kanyang relihiyon, wa hadha dinuhu, at ang relihiyon, ito ang relihiyon ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang relihiyong Islam. La khaira illa dallal ummata alaihi. Walang bagay na mabuti maliban na lamang na ito ay itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tagasunod, lalong-lalo na ang mga sahaba. Wala syarra illa hadzaraha minhu. At walang masama na alam na ng propeta Muhammad liban na ito ay ipinagbawal niya sa kanyang mga tagasunod. Wala khairul ladhi dalla alayhi, at ang sinasabing kabutihan na itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba ay ang tauhid. Ito ang pinaka punot, dulo, ang pinaka core o yung pinaka main purpose kung bakit mayroong propeta na isinugo, bakit mayroong aklat, banal na kasulatan na ipinadala ng Allah sa pamamagitan ng Jibril alayhi salam sa propeta Muhammad, dahil sa tauhid, upang anyayahin ang mga taong na sambahin muli ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jami'u ma yuhibbullahu wa yarda. At sakop nito ang tinatawag dito na mabuti, yung gawaing mabuti ay yung pagtauhid at lahat ng bagay na kanais-nais at kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung tinatawag na ibada. Paki-taas ng konti, admin. Sige pa po. Okay. Wa ba'atha Allahu ilan nasi kaffah, at isinugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang propeta Muhammad sa lahat ng nasyon. So gaya ng ating binanggit, ang jinn at ang tao ay kasama dito. Waftaradallahu ta'atahu, at ginawang obligado ng Allah ang pagsunod sa kanyang kautusan ala jami'ith thaqalaini, sa lahat ng nasyon, maging jinn man ito o tao. Ang dalil, ang sabi ng Allah, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an. Sorry. Ba'athallahu ilan nasi kaffa, pinadala ng Allah ang propeta Muhammad sa lahat ng nasyon. Waftaradallahu ta'atahu, at ginawang obligado ng Allah ang pagsunod sa propeta Muhammad. Ibig sabihin, obligado sa atin na sundin ang katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at obligado ito sa lahat ng nasyon na mapajin, mapahan, sa hanay man ito ng jin o sa hanay ng mga tao. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an. O Muhammad, kul, sabihin mo, o Muhammad, ya ayyuhan nas, o aking mga tagasunod, o mga tao, inni rasulullahi ilaykum jami'an. Ako ay sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyong lahat. Wa akmalallahu bihiddin, at kinumpleto ng Allah ang reliyong Islam sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So wala nang darating na relihiyon at wala nang darating na propeta pagkatapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil kompleto na ang reliyong Islam, kompleto na ang
katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Ang sabi ng Allah, "Al-yawma akmaltu lakum," sa araw na ito, at ito yung araw na kung saan ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba ay nasa Arafah, bundok ng Arafah, yung una at huling Hajj ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At yun ay sa ika-10 taon ng Hijrah. Ibinaba ng Allah ang aya na ito sa Suratul Ma'idah, matatagpuan sa ika-3 talata nito. Ang sabi ng Allah, ang araw na ito ay kinumpleto na ng Allah ang reliyong Islam at kinumpleto na ng Allah sa mga Muslim ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at wala nang ibang relihiyon na kalulugdan ng Allah at tatanggapin liban sa reliyong Islam. So we are so blessed and lucky to be born naturally as Muslim. Ito ay biyaya ng Allah sa atin, natagpuan natin ang reliyong Islam. Ang ating mga magulang ay Muslim. Hindi na tayo nahirapan na turuan ng ating mga magulang kung ano ang tama at mali sa mga nakapag-aral ng Islam. So hindi ka na mahihirapan, at ikaw mismo sa sarili mo ay kailangan mo na lamang pagtuunan ng pansin ang pag-aaral. At dahil ikaw ay pinanganak na Muslim, so napakalaking biyaya ito, at kailangan nating ipakita sa Allah ang pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya at pagsunod sa kautusan ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ano ang dalil na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay? Ating pakakatandaan na mayroong 4 na hanay o grupo ng mga tao na pinakamataas sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang una ay ang mga propeta at ang mga sugo. Mga pangalawa ay yung mga mujahidun o yung mga taong namatay sa banal na pakikipaglaban, na namatay sa pagprotekta ng reliyong Islam. Ang pangatlo ay yung mga salihun o yung mga righteous people. Ang pang-apat ay yung mga ulama, yung mga mananaliksik ng kaalaman, mga estudyante ng reliyong Islam. So etong mga taong ito, ay ang pinakamataas na grupo at hanay ng mga tao sa lahat ng mga tao. At ang pinakadakila sa kanila ay ang mga propeta at ang mga sugo. Kaya may mga tao na nagsasabi na ang propeta Muhammad ay hindi daw namatay. Ang dapat na katawagan daw sa kanya ay shahid, o yung tao na namatay sa banal na pakikipagdigma. Ngunit hindi na ngunit yun ay hindi tama, dahil mismong Allah na ang nagsabi sa atin sa talatang ito. Ang sabi ng Allah na kung saan ay basehan natin na ang propeta Muhammad ay talagang tinawag na namatay. Ang sabi ng Allah, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Katunayan na ikaw Muhammad ay mamamatay, wa innahum mayyitun, at katunayan sila rin ay mamamatay, thumma innakum, at pagkatapos ay katunayan kayo sa araw ng Yawmul Qiyamah, sa araw ng paghuhukom, ay babalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ida rabbikum takhtasimun, at kayo sa piling ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghukom ay mayroong mangyayari na pagtatalo hinggil sa mga karapatan na hindi na ibigay sa tao nung siya ay nabubuhay pa, gaya ng aking sinabi na mga rights, o kaya ay mayroon kang nagawang kasalanan sa kapwa mo tao at hindi ka nakahingi sa kanya ng kapatawaran. So kukunin ang kanyang karapatan sa iyo doon sa araw ng paghuhukom. So binanggit, ang pinaka-focus dito ay binanggit ng Allah na innaka mayyitun, katunayan na ikaw ay mamamatay. Kaya't ang Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nung nabalitaan ng mga sahaba na ang propeta Muhammad ay namatay na sa loob ng bahay ng Aisha radiyallahu anha, agad na nagmadali ang Umar at ang Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, lahat ng mga sahaba, dahil hindi sila makapaniwala na mamamatay ang propeta Muhammad, o hindi sila
ah, parang isang panaginip na namatay na pala ang pinakamamahal na tao sa kanilang puso. At yun ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung lumabas ang Umar nung siya ay nasa labas ng bahay ng Aisha radhiyallahu anha na nasa gilid lamang ng Masjidun Nabawi, ang sabi ng Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sino man ang magsabi na ang propeta ay namatay, pupugutin ko ang kanyang ulo. Dahil ang propeta Muhammad ay hindi namatay. Siya ay katulad ng propeta Isa alayhi salam na inangat ng Allah patungo sa taas ng langit at babalik din sa araw bago ah, bago yung araw ng pagkagunaw ng mundo o bago yung Yawmul Qiyamah. Ngunit nung dumating ang Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu at narinig niya ang sinabi ng Umar ibn al-Khattab, ang sabi niya kay Umar at sa lahat ng mga sahaba na naroroon sa labas ng bahay ng Aisha radhiyallahu anha, "Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Sino man sa inyo na sa tingin ninyo na kayo ay sumasamba sa Muhammad, katunayan ang Muhammad ay namatay na. At sino man sa inyo nang sumasamba na walang ibang tunay na dapat sambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayyun, katunayan ng Allah ay walang kamatayan dahil ang Allah ang nagmamay-ari ng buhay. At binasa ng Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ang talata mula sa Quran, afa in mitta aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'a. Ang sabi ng Allah sa talatang binanggit ng Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu kay Umar at sa mga sahaba na naroroon nung panahon nung oras na namatay ang propeta Muhammad, ang sabi ng Allah, afa in mitta, kung sakaling ikaw ay mamatay o Muhammad, aw qutil o kaya ikaw ay pinatay ah, ng mga kalaban ng reliyong Islam, inqalabtum ala aqabikum, ang iyong mga tagasunod ay tatalikuran na nila ang reliyong Islam. Wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurrallaha shay'a. Sino man ang tumalikod sa reliyong Islam, sino man ang nagridda, ang nag-infidel, ang tumalikod at pumasok sa ibang relihiyon, tinalikuran niya ang reliyong Islam, falay yadurrallaha shay'a. Wala itong epekto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito makapagbibigay ng anumang epekto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung narinig yun ng Umar, parang dahil ang Umar ay isa sa mga Quran memorizers, nasa loob, naisaulo niya ang buong Quran. Nung narinig niya ang talatang yon, parang as if na yun yung unang pagkakataon na narinig niya yung ayah. Ngunit ang katotohanan ay naisaulo na niya ito matagal na panahon. So, uh, lumuhod ang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sa lupa at umiyak siya dahil wala na talaga ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi na ito babalik. Hindi gaya ng propeta Isa alaihi salam na buhay pa na nasa langit at bababa ito bago gunawin ng Allah ang mundo, bago ang pagdating ng Dajjal la'natullahi, na isa sa mga magiging pagsubok o test of faith sa mga huling araw bago magunaw ang mundo. Ang sabi ng Allah ng may akda na binanggit niya ang ayah na matatagpuan sa Quran. Ang sabi ng may akda, "Wan nas idza matu yub'athun." Ang lahat ng tao kapag sila ay namatay, lahat sila ay babalik. Sila ay lalabas mula sa kanilang mga puntod sa araw ng paghuhukom. Ang sabi ng Allah, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Minha ay mula sa lupa, khalaqnakum, nilikha kayo ng Allah, wa fiha nu'idukum, at sa loob din ng lupa kayo ibabalik ng Allah, wa minha nukhrijukum, at mula din sa lupa kayo ay palalabasin ng Allah upang humarap sa paglilitis sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, binanggit dito yung tatlong stages ng life. Ibig sabihin, we are created from soil. Ibig sabihin, ang ating ninuno, ang ating lolo, ang
Adam alayhis salam na pinakaunang tao sa mundo, nilikha siya ng Allah mula sa lupa. At until na-develop ang creation, dinevelop ito ng Allah at ginawa ang pagkakalikha sa atin mula sa tubig na nilagay ng Allah sa loob ng katawan ng babae at ng lalaki. So mula sa lupa tayo ay nilikha at sa loob din ng lupa tayo ibabalik at mula rin sa lupa ay wa minha nukhrijukum taratan ukhra. At darating din ang pagkakataon na kung saan ay lahat ng nilikha ay ang lahat ng mga namatay ay lalabas mula sa kanilang mga puntod, yung the day of resurrection, ang araw ng pagbangon upang magkaroon ng justice ang lahat ng kasalanan na hindi napatawad at yun yung tinatawag na yawmul hisab o yung araw ng paglilitis. Ang sabi din ng Allah sa banal na Quran na binanggit ng may akda dito, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. So ang sabi, wallahu ambatakum, ang Allah ambatakum minal ardi nabata. Ibig sabihin, kinuha ng Allah ang creation ng tao mula sa lupa. Thumma yu'idukum fiha, at ibabalik din tayo ng Allah sa lupa. Wa nukhrijukum ikhraja, at ilalabas din tayo ng Allah mula sa pagkakahimlay sa loob ng lupa, sa loob ng puntod ay ilalabas ng Allah, ibabalik muli ang lahat ng katawan, ang lahat ng nerves, ang lahat ng buto na natunaw sa loob ng lupa. Yun ay madali lang para sa Allah na ibalik at lalabas ang lahat mula sa kanilang mga puntod upang humarap sa araw ng paglilitis. Wa ba'dal ba'thi muhasabuna majziyuna bi'amalihim. Wa ba'dal ba'th, ibig sabihin pagkatapos daw ng tao na ma-resurrect, ibig sabihin pagkatapos silang lumabas muli sa kanilang mga puntod, muhasabun, ang lahat ay ililitis, majziyun, at igagawad ng Allah kung ano ang nararapat bi'amalihim ayon sa kanilang mga gawain dito sa mundo. Ang sabi ng Allah, liyajziyal ladhina asa'u bima amilu wa yajziyal ladhina ahsanu bil husna. Ibig sabihin, liyajziyal ladhina asa'u bima amilu, upang gawaran ng gantimpala ang mga tao na gumawa ng kasalanan base sa kanilang mga ginawa. Ibig sabihin, ang matatanggap ng taong gumawa ng kasalanan ay kaparusahan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajziyal ladhina ahsanu bil husna, at gagantimpalaan din ng Allah ang mga taong gumawa ng kabutihan dito sa mundo ng husna. Anong ibig sabihin ng husna? Ayon sa mga tagapagsaling wika o tagapag-interpret ng Quran, ang ibig sabihin ng husna ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, itatayo ng Allah ang justice, yung tinatawag na adala sa araw ng paghuhukom, na kung saan ay walang karapatan na hindi naibigay sa tao nung siya ay nabubuhay pa, na hindi naibigay sa kanya. Ito ay ibabalik ng Allah sa kanya sa araw ng paghuhukom, at walang maliit o malaking bagay na ginawa ng tao sa mundo maliban na lamang na ito ay nalilitisin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang masama ay parurusahan at ang mabuting gawain ay bibigyan ng pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kadzdzaba bil ba'thi kafara. Sino man ang pinasinungalingan niya ang araw ng pagbangon mula sa pagkakahimlay mula sa puntod, kafara. Ang taong ito ay matatawag na kafir, dahil pinasinungalingan niya ang isa sa mga pundasyon ng pananampalataya, at yun yung paniniwala sa araw ng tinatawag na Yawmul Akhir o araw ng paghuhukom, na kung saan ang lahat ng nilikha ay lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang yung tao, kahit yung jin, kahit yung mga hayop at iba pang mga nilikha ng Allah, ang lahat ng ito ay ibibigay sa kanila ang karampatang parusa at karampatang biyaya na dapat nilang matanggap nung sila ay nabubuhay pa. Ang dalil dito, ang sabi ng Allah, za'amal ladhina kafaru alla yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, za'amal ladhina kafaru, inaakala ng mga taong hindi mananampalataya, alla yub'athu, na sila ay hindi na
lalabas muli mula sa kanilang pagkakahimlay sa kanilang mga puntod. Inakala nila na pagkatapos ng kamatayan ay wala ng buhay sa loob ng libingan at wala ng buhay at hindi na sila bubuhayin muli sa araw ng paghukom. Yun yung kanilang inaakala. Kaya't binanggit dito ng Allah, za'ama alladhina kafaru, inaakala ng mga taong hindi mananampalataya na sila ay hindi na bubuhayin muli ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng kanilang kamatayan. Qul bala wa rabbi, ngunit sabihin mo o Muhammad na katunayan na latub'athunna, qul bala wa rabbi. Bagkus sumumpa ako sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, latub'athunna, katunayan na kayo ay bubuhayin muli ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng kayo ay humimlay ng napakahabang panahon sa inyo sa loob ng inyong mga libingan. Thumma latunabba'unna bima amiltum, pagkaraan ay sasabihin sa inyo ang inyong mga ginawa. At ito ay binanggit din sa Suratul Zalzalah na ating alam natin ang talatang ito, ang sabi ng Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kapag yayanigin na ng Allah ang kalupaan, ibig sabihin magkakaroon ng napakalakas na lindol. Wa akhrajatil ardu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, at ilalabas na ng lupa ang lahat ng nasa loob niya. Ang patay, ang lahat ay lalabas na mula sa lupa. Wa qala al insanu ma laha, ang lahat ng tao ay magugulat dahil iba na ang kanilang makikita. Yawma idhin tuhaddithul ardu yaqul ma laha yawma idhin tuhaddithul ano ang aya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Sa araw na yon ay bibigyan ng Allah o utusan ng Allah ang lupa na magsalita at sasabihin ng lupa ang lahat ng nangyari na ginawa ng tao. Kaya't sinabi dito thumma latunabba'unna bima amiltum, at pagkaraan ng pagkalabas ng tao mula sa kanilang mga puntod ay sasabihin ng Allah sa kanila isa-isa kung ano ang kanilang mga ginawa. Papaaminin sila sa kanilang mga ginawang kasalanan at kung sila ba ay papatawarin ng Allah mula dito o kaya ay sila ay paparusahan ng Allah. Pagkaraan ay papapasukin pagkatapos ng pagpaparusa ang lahat ng mga mananampalataya kahit na katiting na pananampalataya sa kanyang puso, kapag mayroon siyang paniniwala na ang Allah ang tunay na Panginoon na dapat sambahin at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo ng Allah, siya ay papapasukin pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng paraiso. Yon ay gantimpala sa lahat ng mga pumasok sa reliyong Islam. Wadhalika 'ala Allahi yasir, at ang bagay na ito ay napakadali lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagbuhay muli sa mga tao at paglitis sa kanilang mga ginawa sa mundo, ito ay napakadali. Wadhalika, at ang mga nabanggit na yon, 'ala Allahi yasir, ay napakadali lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashshirina wa munzirin, at pinadala, sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga sugo, mubashshirina wa munzirin, upang magbigay ng mabuting balita, ibig sabihin magbigay ng glad tidings kung ano ba ang mangyayari sa huling araw. So ang lahat ng mga propeta ay pinadala ng Allah upang magbigay ng mabubuting balita sa kanilang mga nasyon, wa munzirin, at upang pagbawalan sila at o kaya upang bigyan sila ng babala sa kung sino man ang hindi tumanggap o tumalima sa mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dalil dito, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, rusulan mubashshirina wa munzirin lialla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Pinadala ng Allah ang mga sugo at propeta, ang mga sugo, rusulan mubashshirina wa munzirin, upang magbigay ng glad tidings, upang sabihin sa kanila na ganito ang kanilang masa sa mundo at sa huling araw kung sila ay yumakap sa katuruan ng reliyong Islam, at nag-warning din sa kanila ang mga propeta kung sila ay hindi tumanggap ng katuruan o mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay
binigyan ng babala na sila ay parurusahan kung sila ay patuloy na tatalikod o kaya ay patuloy na hindi maniniwala sa mensahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinadala ang mga propeta at mga sugo lialla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'da rusul, nang sa gayon ay sa huling araw ay wala na silang rason sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung bakit hindi sila pumasok sa reliyong Islam, kung bakit nila nagawa ang mga pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang pinaka malaking kasalanan. Wala na silang mararason o magiging dahilan sa harap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil pinadala na sa kanila ang mga propeta. At tayo sa ating kapanahunan, hindi naman natin naabutan ng propeta Muhammad. Tama, gayon din ang kanyang mga sahaba. So papaano magiging applicable ang aya na ito sa atin? Ang mga propeta o ang mga sugo, ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay hindi nag-iwan ng anumang bagay sa kanyang nasyon, kundi ang mga ulama. Ang mga ulama ay warathatul anbiya. Sila ang tagapagmana ng misyon ng mga propeta. Kaya kung ikaw ay naghahangad na kung gusto mong pumasok sa lipon o grupo ng mga ulama o gusto mong pumasok sa lipon o grupo ng mga daiya na nagpapalaganap ng katuruang Islam, kailangan mong ihanda ang iyong sarili na ikaw ay babatikusin, magsasalita ng masama ang mga tao sa iyo, sisira ang puri ka, at lahat ng pananakit na pwedeng gawin sa iyo ay gagawin nila dahil kahit ang mga propeta na pinakabanal na tao, pinakamalinis na tao, pinakadakilang tao na nilikha ng Allah ay dumaan din sa ganitong pagsubok. So parehong history pa rin ang mangyayari sa mga tao na pumasok sa field ng da'wah. Kaya hindi po biro ang magturo ng relihiyong Islam. Nangangailangan ito ng malakas na paninindigan, matibay na pananalig at paniniwala. Nangangailangan ng napakahabang pasensya. Dahil hindi lahat ng tao ay tatanggapin ang iyong katuruan. Ang iba ay hahalong ka rin nila kung sino ka dati. Babanggitin nila kung ano yung mga nagawa mo dating kasamaan. Ang iba ay sisira ang puri ka kung anong klaseng pamilya meron ka. Ang iba ay sasabihin nila na bakit ka magdadakwa kahit sa loob ng bahay mo, mayroon pang mga tao na, meron ka pang mga pamilya na hindi nagdarasal sa masjid. Meron pang iba na hindi naghihijab. So bago ka magdakwa sa iba, dakwahan mo muna yung mga family mo. No, that's a very big mistake. Dahil ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mismong kanyang mga tiyuhin, kanyang mga family members, ang unang-unang kumalaban at tumulig sa kanyang katuruan. Ang Abu Lahab ay kanyang uncle, ang Abu Jahal. At iba pang mga Arabo na ganun na lamang ang kanilang pagkamuhi sa propeta Muhammad kahit ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanilang pamangkin, kanilang kamag-anak. So, hindi magiging dahilan na hindi tinanggap ng iyong family ang iyong dakwa ay ititigil mo na ang dakwa sa labas ng iyong bahay. So maging aral nawa ito sa ating lahat. Dahil sinabi ng Allah sa Suratul A'raf o Suratul An'am na ang bawat propeta, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Ang bawat propeta na pinadala ng Allah ay mayroon kalaban o mayroong mga tao na tumutilig sa at sumusuway sa kanilang katuruan. So ganun din yung mga ulama. Kaya tayong bilang isang Muslim, bilang isang mananampalataya at bilang isang mananaliksik ng kaalaman, kailangan nating respetuhin, ipaglaban ng ating mga ulama. Lalong-lalo na sa usapin sa akida o faith. Dahil sila ang kumuha ng misyon. Sila yung nagpatuloy ng panawagan ng mga propeta alayhimussalam. Sila yung mga taong pinili ng Allah na maging instrumento upang ipalaganap ang katuruan ng reliyong Islam. So the same history, kumbaga history repeat itself.
The same context but different, only in color that differs. So dadaan ang mga ating mga ulama uh, ng pagsubok. Sila ay susubukin, magsasalita ang mga tao sa kanila ng masama, sisira ang puri sila, ganito ganyan, ganito ganyan. So kailangan maging matatag, kailangan maging matibay ang puso nang sa gayon ay mapagtagumpayan niya yung kanyang misyon dahil pumasok sila sa larangan ng dawa. So babalik tayo doon sa ating binanggit na ang dahilan kung bakit pinadala ng Allah ang mga propeta at sugo ay upang ah, upang bigyan ng babala ang mga tao kung sila ay hindi tatanggap sa katuruan o mensahe ng Allah o mensahe ng mga propeta at binigyan ng mabuting balita ang mga tao na tumanggap sa katuruan ng reliyong Islam. Nang sa gayon ay wala na silang maging dahilan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Baka sabihin ng mga tao na hindi ako naabutan ng katuruan ng Islam. Wala nang ganon. Mayroong mga tao na tunay na hindi naabutan ng reliyong Islam. Hindi nila narinig ang Islam, wala silang nakasalamuha na mga Muslim. Sila ay tinatawag na ashabul fitrah. Yung mga ashabul fitrah, sila ay lilitisin sa araw ng paghukom na kung saan ay idadaan sila ng Allah sa pagsubok o test o trial. Kung mapagtagumpayan nila ang test na yon sa araw ng sa araw ng paghuhukom ay papapasukin sila sa paraiso dahil mayroon silang tunay na rason. Hindi nila narinig ang Islam. Hindi dumating sa kanila ang Islam. Wala silang nakasalamuha na mga Muslim. So sila ay hindi papapasukin sa impyerno, bagkus ay idadaan mo na sila sa pagsubok. Tinatawag silang ashabul fitrah. So kung napagtagumpayan nila, naniwala sila, nanampalataya sila sa oras na sinubok sila ng Allah sa araw ng paghuhukom, sila ay kakapasok sa paraiso. So waawaluhum, ang pinakaunang sugo na pinadala ng Allah, iba ang nabi, iba ang propeta, iba ang sugo. Yun ang ating palaging tandaan. Ang pinakaunang sugo na pinadala ng Allah ay ang Nuh. Ang pinakaunang propeta na pinadala ay ang Adam alayhis salam. Ang pangalawa ay ang Nuh. Ngunit ang Nuh alayhis salam ang pinakaunang sugo. Kaya sinabi dito sa ating aklat na wa awwaluhum Nuh alayhis salam. Ang pinakaunang sugo ay ang Nuh, kahit po pangalawa siya sa pagka-propeta kay Adam alayhis salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakahuling sugo na isinugo ng Allah ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin. Siya yung tinatawag na the sealed of the prophets. Big sabihin siya yung panghuli at pangwakas na mga sa lahat ng mga propeta. La nabiyya ba'dahu, wala ng propeta na darating pagkatapos ng propeta Muhammad. Kaya kung ating titignan sa kanyang talambuhay, ang sira ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang tatlong anak na lalaki, ang Ibrahim, ang Qasim at ang Abdullah. Ngunit bakit wala sa kanila ang nabuhay ng matagal? Dahil ang pagka-propeta ay namamana. Gaya ng Ibrahim alayhis salam, meron siyang anak na Ismail at Ishaq na naging propeta din. Ganon din ang Nabi Allah Yaqub alayhis salam, ang kanyang anak. Ang Nabi Allah Yusuf alayhis salam, ang kanyang ama ay isang sugot siya din. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay binigyan ng Allah ng anak, hindi ito tumagal at namatay din dahil siya na ang panghuling sugo at propeta. Wala nang dapat na dumating na sugo at propeta pagkatapos niya. At dahil namamana ang pagka-propeta, so dahil at siya na yung panghuli, kaya't hindi na pinatagal ng Allah ang buhay ng kanyang mga anak, nang sa gayon ay wala nang dumating na propeta o wala nang maging propeta pagkatapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." At hindi ang propeta Muhammad ay ama ng isa sa inyo. Hindi natin ama ang propeta Muhammad, ngunit siya ay sugo ng Allah at panghuling propeta o yung tinatawag na pangwakas na propeta. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran na tumutukoy na ang Nuh alayhis salam ang pinakaunang sugo
Ang sabi ng Allah, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di. Katunayan, ang sabi ng Allah, na pinadala ng Allah o kaya nagpadala ng revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awhayna ilayk, kama awhayna ila Nuhin, gaya ng pagpapadala ng revelasyon ng Allah kay Nuh alayhi salam wa nabiyina min ba'di, at sa mga propeta na sumunod kay Nuh alayhi salam. So ito ay isa sa mga distinction o pagkakaiba ng propeta sa sugo. Ang sabi ng mga ulama na ang sugo o ang rasul, mayroong dumarating sa kanya na katuruan o revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang propeta o ang nabi ay sumusunod lamang sa yapak ng mga naunang propeta sa kanya. So walang bagong batas na ipinadala sa kanya, at ang obligado lang sa kanya na turuan ay yung mga tao na sa kanyang community lamang o komunidad. Ngunit ang propeta ay malawak ang kanyang sakop, hindi lamang sa kanyang komunidad bagkus sa lahat ng tao dito sa mundo, at mayroong bagong batas na ipinapadala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din, wa kullu ummatin ba'athallahu ilayha rasulan. Ang lahat ng nasyon ay nagsugo ang Allah ng sugo o propeta sa kanila. Mula kay Nuh alayhi salam patungo sa hanggang sa propeta, mula kay Nuh alayhi salam hanggang sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At ang panawagan ng lahat ng sugo ng Allah, ang panawagan ng lahat ng propeta ng Allah, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu. Nananawagan sila tungo sa pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'muruhum, ang kanilang pinag-utos o itinuturo o kaya'y pinag-utos sa kanilang mga nasyon ay ibadatillahi wahdahu, na sambahin lamang ang Allah nang nag-iisa na walang katambal. Wa yanhahum an ibadatit taghut, at pinagbabawalan nila ang kanilang mga tagasunod, ang kanilang mga nasyon mula sa pagsamba sa mga taghut. So mamaya inshallah malalaman natin kung ano ang kahulugan ng taghut. Ang dalil ng dito, ang sabi ng Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. At katunayan ay nagsugo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat nasyon ng mga propeta at sugo an i'budullaha, upang imbitahan ng tao patungo sa pagsamba sa tunay at nag-iisang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibut taghut, at umiwas mula sa taghut. So ano ba yung taghut? So babanggitin natin inshallah. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billahi. So ginawang obligado ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga tao ang kufur bit-taghut. Ano yung kufru bit-taghut? Ibig sabihin ang paglayo o kaya'y pag-iwas mula sa taghut wal imanu billahi, at ginawang obligado sa atin ng Allah ang pananampalataya sa Kanya. Ang sabi ng Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ma'na taghut. So ito yung dito natin malalaman kung ano ang taghut. Ang taghut, ang sabi ng Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, matajawaza bihil abdu haddahu. Siya yung tao na nakalagpas mula sa kanyang kung sa boundary na binigay na nilagay lamang sa kanya. Min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Mula sa ang tao ay hindi sinasamba. So lumagpas siya doon sa boundary niya, naging isa siyang ma'bud. Ginawa siyang isa sa mga sinasamba. Aw matbu', o kaya naging sumobra yung matbu, yung pagsunod sa kanilang mata, o muta. Yung taa o yung pagsunod din ay lumagpas doon sa hangganan. Tawakit kathira. At yung mga takot o yung mga lumagpas mula sa kung paano sila nilikha ng Allah. Ang lahat ng tao ay alipin ng Allah. Ang ganun din ang mga jinn. Ngunit kapag lumagpas sa boundary yung isang alipin ng Allah, ibig sabihin naging sobrang fanatic yung tao sa kanya hanggang sa sinamba siya ng tao. Kaya nakasobra yung pag-obey nila, pagsunod nila doon sa taong yun, na kung saan pati yung mga
haram o yung pinagbabawal ng Allah ay ginagawa niyang halal at sinusundan pa rin o sinusunod pa rin siya ng mga tao, so siya ay matatawag na takot. O tawakit kathira. At yung mga takot ay napakarami. Waruusuhum khamsa. At ang pinaka-pinuno nila ay 5. Ang una ay ang iblis la'natullahi alayhi. Ang pangalawa, man ubida wa huwa radin. Ang una ay ang iblis. So ang iblis ay isang takot. Ang pangalawa, man ubida wa huwa radin. Siya yung tao na ubida na sinamba at kinalulugdan niya na sambahin siya ng tao. Gaya nila Firaun at iba pang mga tao na sinamba ng tao at siya ay may rida, ibig sabihin kinalulugdan niya na sambahin siya ng tao. So hindi dito kabilang si Isa alayhi salam dahil hindi niya ginusto na sambahin siya ng tao. Ngunit dahil sa pagkaraan ng napakaraming taon at nalimot na pinalitan na ng mga tao ang katuruan ng propeta Isa alayhi salam, hanggang sa ginawa nilang Panginoon ang Isa alayhi salam. So ginawa nila itong mula sa pagiging alipin ng Allah, ang Isa alayhi salam ay ginawa nilang sinasamba na nila ang Isa alayhi salam. So matatawag ba ang Isa na takot? Hindi siya matatawag na takot. Bakit? Dahil hindi siya hindi niya gusto na hindi niya ninais na sambahin siya ng mga tao. So hindi siya kabilang dito sa pangalawang antas. Ang pangatlong hanay ay wamandaan na sa ila ibadati nafsi. Siya yung tao na nag-aanyaya sa mga tao na sambahin siya, gaya ni Firaun at ng mga naunang paraon at iba pang mga naunang mga hari na kung saan ay ginawa nilang batas na sila yung magiging Panginoon ng kanilang nasasakupan. So sila ay matatawag na takot. Ang pangapat, wamanidda'a syai'an min ilmil ghaib. Yung tao na nag-claim na alam niya yung ilmul ghaib, yung kaalaman na tanging Allah lamang ang nakakaalam. Halimbawa, kung kailan mamamatay ang tao, kung saan siya ililibing, kung ano ang mangyayari mamaya. Kung mayroong tao na nagke-claim na alam nila yung ilmul ghaib o yung kaalaman na itinago ng Allah, siya ay matatawag na takot. Halimbawa na lamang yung mga fortune teller o yung mga manghuhula na tinitignan nila yung palad ng tao at sinasabi, mag-ingat ka dahil ikaw ay mamalasin ganito, ganyan. Ikaw matatagpuan mo ang iyong magiging asawa ganito, bibigyan ka ng Allah ng ganitong ganyan. So ang taong nasa ganitong business, yung fortune teller o yung tinatawag na manghuhula, sila ay matatawag na takot because they are claiming, kine-claim nila na alam nila yung ilmul ghaib, yung kaalaman na tanging Allah lamang ang nakakaalam. Wa man hakama bighairi ma anzalallah. Ang panghuli na kabilang sa mga takot ay yung tao na hakama bighairi ma anzalallah. Ang ginawa niyang batas ay hindi ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ang taong ng rape, ang dapat na igawad sa kanya ay kung siya ay binata, siya ay ilalatigo ng 100 beses. Ngunit halimbawa, isa siyang attorney at ang kanyang client ay nakagawa ng ganun. Pagkatapos, instead na idiin niya, tinulungan niya dahil siya ay binabayaran yung service niya as attorney. So ito ay isang malaking kasalanan. Kaya maging maingat tayo sa ating mga ginagawa. So ito yung tinatawag na takot. So ibalik natin kakaunti doon, admin, ibalik mo doon sa taas. Nasa gayon ay makita nila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sige pa, itaas mo konti. Okay, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inutos niya sa atin na sambahin lamang siya at umiwas at pinagbawal ng Allah sa atin ang pagsamba sa mga takot. So yung pagsamba sa mga takot, sila yung mga tao na
nag-aanyaya sa iba na sambahin sila gaya ng mga paraon at mga naunang hari at mga tao na sinamba sila gaya ng mga santo, yung mga Saint Peter, sina Mama Mary, ngunit ang Maryam alayhas salam, ang Maryam ay hindi naman kabilang dito. Sorry hindi siya kabilang dito. So yung mga pope, yung mga saint, yung mga pari na sobrang sinusunod sila ng kanilang mga tao. Yung mga haram ay ginagawa nilang halal, yung mga halal ay ginagawa nilang haram. So, ang sabi ng Ibnul Qayyim, kapag ang isang alipin ay nakasobra sa kanyang boundary, ginawa siyang ma'bud, ibig sabihin sinamba siya ng tao, o matbu', o sobra yung pagsunod sa kanya ng mga tao. Kahit alam na ng mga tao na hindi na tama, ay sinusunod pa rin siya. Alam ng tao na haram ang ganun, ngunit nung sinabi niya ay halal, ay sumunod sa kanya yung mga tao. So siya ay bibilang mako-considered na takot. Ganon din yung muta, sobra yung obedience ng tao sa kanya. So isa na dito ang iblis alayhi lanatullah. At ang tao na sinamba na siya ay mayroong siya ay nagrida, ibig sabihin ginusto niya na sambahin siya ng tao. At yung mga iba pang katangian na ating binanggit na 5 katangian. So ito yung mga takot na kung saan ay pinagbawal sa atin na sambahin sila at iniutos sa atin na lumayo mula sa kanila at tuligsain ang mga ganitong pangyayari, lalong-lalo na yung fortune telling o yung mga magpapahula. So, halimbawa, mayroong nawalang bagay sa loob ng iyong bahay. Tapos pumunta ka sa manghuhula. Pinagpakita ka doon kung sino yung kumuha. So either by candle, gumamit ng candle yung manghuhula, o kaya gumamit ng bolang kristal o ano pa mang paraan. Tapos sinabi niya, ang kumuha ng pera mo ay nasa loob lang ng iyong bahay. Ganito, ganyan ang kanyang katangian. O siya ay palagi mong ganito, ganyan yung kanyang katangian. So ang pagpunta mo doon sa kanya ay isang malaking kasalanan. Ang iyong pagdarasal, ang iyong sambahayang, ang 40 days ng iyong sambahayang ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parehong batas din sa taong uminom ng alak o champagne o wine. Kahit isang patak lang ito ng wine o champagne or beer or anything na alcohol, kapag uminom siya ay hindi tatanggapin ng Allah ang 40 araw na prayer niya. So kapag hindi na siya nagdasal, halimbawa sabi niya, 40 days pala na hindi tatanggapin ng Allah ang aking prayer, o hindi na ako magpe-pray, mas doble yung kasalanan na nagawa niya. So kapag siya ay nag-pray, hindi tatanggapin ng Allah ang kanyang sambahayang, ang kanyang pagdarasal hanggang sa matapos yung 40 days. So ganun din yung taong pumunta sa manghuhula. So yung taong manghuhula, kabilang siya dito sa hanay ng matbu'. Ibig sabihin yung sinusunod o pinaniniwalaan. So siya ay isang takot. Ibig sabihin gaya ng iblis la'natullahi alayhi at gaya ng tao na sinasamba o ginawang Panginoon. So ganun din yung taong manghuhula na kung saan ay nag-claim siya na alam niya yung bagay na walang nakakaalam kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So may mga tao din na halimbawa naniniwala sila na alam nila kung kailan sila mamamatay, kung saan sila ililibing. So yun ay isa ring takot o kabilang sa mga takot na hinaram o ginawang haram na ipinagbawal sa atin ng Islam na lumapit o kaya'y maniwala sa mga ganitong bagay. So hanggang doon na lamang insyaAllah ay pagpapatuloy natin bukas bilang panghuling araw natin. Kukunin natin insyaAllah bukas ang kakaunting patungkol sa akida. At inshallah ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa fiqh bukas. So magsi-start tayo the same time 3 to 5 biidhnillah. Kung may mga katanungan ay pwede kayong raise ng tanong kung mayroon kayong hindi naintindihan sa ating talakayan ngayong araw. Kung wala na inshallah ay ako'y magpapaalam na sa inyong lahat. Ang pagtatanong ay bukas na inshallah. Pwede kayong magtanong. Wag kayong mahiya na mag-open ng mic. Falyatafaddal mashkuran majura.